ulit recently ng ano mo, ng body update. Tapos, na-mention mo rin before na kung nasa Taiwan, medyo pumunta talaga ng cheat day. I think stinky tofu ba yun? So ngayon pumunta kayo sa Taiwan ulit, ano ba? Strict diet ka pa rin or cheat day ka? Tama na. Ayoko na, okay na ako dito. Okay na ako. Yeah, bali yung progress naman, I started nung January. And ngayon, nasa 4 months na tayo. And I'm really happy with the progress. I've been playing a lot of basketball, been trying to go to the gym. And ayoko naman, I guess, sa sobrang nagustuhan ko na yung progress. Na-miss ko kasi 3 years akong 3 years akong napabayaan ko yung sarili. On and off talaga ako. Pero ngayon, mas porsigido talaga ako. And I know what I have to do now para ma-achieve ko yung mga dapat kong ma-achieve. Hindi lang sa katawan, syempre, pero sa career din. Na-realize ko na sobrang laking bagay na 100% of the time as an actor, you are physically fit. Especially if depende sa, lalo na sa mga roles na usually natatanggap ko. So talagang kailangan stay fit talaga. So, yeah. Thank you, Paolo. Si Makoy naman, you mentioned this is your first shoot abroad? Wow! I didn't realize that. Ano, kamusta na, are you looking forward? Ano lang, thoughts mo, headspace, you're going to Taiwan? Thoughts ko po, yung paano yung production. Kasi, noon ko lang na recently, when I'm doing a project po kasi, lagi kong naisip, ano din yung paano gagawin yung location, ano yung sounds, yung ilaw. Ikaw na bakit ka gano'n mag-isip, dahil siguro gusto ko mag-direct someday. So yun yung naisip ko na paano nila magagawa. At the same time, yun yung ginagamit kong mag-amplify sa akin, magamit ko yun sa paggawa ko yung work ko na maayos. Kasi alam ko mahirap gumawa ng pelikula lalo. Kahit dito mahirap, mas lalo pa kayo pag sa ibang bansa. Yun yung pinaka nagiging motivation ko. And syempre, ibang bansa, ibang culture, ibang tao, ibang language. Kaya mas, yun yung di ko ayokong i-expect. Gusto kong doon ko maramdaman at ma-discover. Thank you, thank you. Thank you, Tito. Bobby? Noong una mo binenso sa akin ito, akala ko ito yung may kalapating may balon. Pero direct, meron po ba taga-digital film dito? Kasi, like, paano first production po yata nila ito? Bali, ano yun in-involve ako. Okay. Bali, ako yung nagde-decide on kung sino yung mga gusto kong artista. And then for kung sino yung mga pipiliin. So, kumbaga umasa sila lahat sa akin kung sino ang gusto ko. Kaya may free hand ako to choose. Pero direct, parang testing the waters po ba itong ginagawa nila or full blast na sila sa showcase? Plano nilang gumawa pa ng gumawa. Actually, yung first venture nga nila, international agad in Taiwan. So, medyo nakaka-inspire naman. And naniwala kasi sila sa kwento. Unang-una kasi nagustuhan nila yung proposal ng project, yung mga pinitch ko. So, wala silang alam sa production. So, sabi nila direct, gawin mo for us. Try natin kung magsasucceed. Pero ano po yung pinangako niyo sa kanila? Because, well, yung showbiz ko, movies ko is medyo, alam niyo na po, hindi pa siya stable sa Philippines. So, ano po yung expectation? Parang experimental din ang usapan namin. Sabi nga, tingnan natin itong una. Basta maganda ang script, at saka yung genre, particular din sila sa genre kasi. So, kasi Gen Z, alam mo na, mahilig sa mga love stories, sa mga rom-com. So, yun. So, tinitingnan nila, sabi ko naman sa kanila, kuha tayo ng magagandang cast, perfect cast, tapos, eto yung story, and nagustuhan. So, tuloy. Walang tanong-tanong na, ano ba yan? Anong mangyayari dito? Okay. Last na lang kay Timson. Timson, may post ka ng isang araw that you embrace slow progress, and you're proud of slow progress. Ano ba, is it about your career ba? Saan ba yun? Yung post mo na yun? Something to be proud of kahit na siya may slow progress. Parang may post na gano'n. Well, I think sa pang 6 years GMA, I've learned to take things slow. Hinayaan ko na umago sa akin yung mga bagay and hindi ko siya talaga chini-chase kasi parang
lately I realized na the more you chase something na talagang pinipilit mo, mas lumalayo siya sa'yo. And right now na ayun po kahit paano tuloy-tuloy yung project and my businesses are okay, parang mas okay na sa akin yung slow progress pero consistent kaysa sa minamadali mo pero hindi mo nakikita yung progress. Pero gusto mo talaga showbiz? Opo, so minahal ko na rin po yung showbiz. Sa lahat ng serye na ginawa ko, Mano po, Lovers, Liars with Leon, mas minahal ko yung craft ko ngayon. Mas ina-embrace ko yung mga bagay na alam ko mas makabuti. When it comes to preparation before going to set, when it comes to staying fit and healthy sa mga roles, and when it comes to choosing a good script and deliver your role talaga better. Yeah. Hindi, pang ilang movie mo na to? I think sport po, pang fourth po ata sa Philippines, then one in Singapore po. Okay, sige. Thank you. Congratulations. Thank you po. Kaya pala si Bobby, ang tanong niya sa akin ay invite. Pupunta ba si Kimson? Follower mo siya. Anas. Hello, for Makoy and Lisa. Ano yung first impressions niyo sa isa't isa? Ayan na. First impression ko, first time ko meet si Lizel sa last week lang po. And sabi ko, in character na siya. Sabi ko, taas si Lizel. Sabi ko, baka maubos yung social battery ko. Sabi ko, pero naubos nga. Kailangan ko lang sabay. Kaya sa akin, sabi ko, maayos to kasi magiging madali. Kasi the way Lizel mag-act, parang as siya na yan eh. Kaya, good thing yun ha? Okay nga yan eh. Ayun po. Nung first time ko po na-meet si Makoy, kinakabahan ako. Kasi, he's parang introvert. Tapos, tahimik lang siya. So, I was trying to reach out to him, have a little conversation, build parang friendly bond between us. So, nung una siguro naisip niya na ang kulit-kulit ko. Kasi kinukulit ko talaga siya. Because I was trying to, chika tayo. So, we can get comfortable with one another since we're working on this film. But yeah, after that, I think mas naging comfortable na ako kasama siya. But I'm very excited for our workshop tomorrow. Hey, Direct Louie po. In general, parang walang mas-spoil. Ano po yung themes and conflicts ng pelikula na dapat natawa ng mga tao? Kasi napakasimple ng story. Napakasimple, kalma lang, hindi heavy itong pelikula. Kaya lang, more on yung mararamdaman mo yung emosyon, yung puso. Kasi dalawang kultura yung makikita, Pinoy at Chinese. So, may mga conflicts, pero hindi naman aabot na sobrang gagapang ka na sa problema. Ito ay parang problema ng puso. Yun. Ano po masasabi niyo sa chemistry ni Lizel and Makoy for now? So far sa kulitan nila, masaya naman ako nung una nilang nagkita. Nakita ko yung mga natural nila na which is, ang happy ako. Sabi ko, oops, madali sa pelikula. Magagawa itong pelikula kasi walang yung iba kasi pag unang nakita ang tahimik, yung isa mo kang suplado, ito hindi. Nagulat nga ako eh, even sa staff si Makoy, syempre si Makoy from ABS-CBN. Tapos Kapuso, yung iba, siya yung unang tumatayo to greet us. Diba? Ang sarap ng feeling na yung katrabaho mo ay hindi yung ma-reach mo agad. So, ibig sabihin, madali yung shooting namin.
Yun ang gusto ko. Thank you. Last question. Bago tayo mag-photo, kompleto na sila. Last question, Mark. Venture. Unang-una, congrats na kay Direk Louie para sa desperado ng Sinatalia. And then to Direk AC and Trish, yung binubuo niyo yung story ng ginagawa siya, since hindi pa naman nakakapag-start ng shoot, meron ba kayong specific story or sequence na gusto niyong tutukan, inaabangan niyo, na nung binabasa niyo pa lang nakukuha na agad yung attention? Sa akin, kwento ko pa lang sa kanila dalawa. Kasi sanay na kami, sila rin ang sumulat nung huli nilang sa Tagkalaw, yung sa MMFF ko. So, tapos sila rin yung writers ko sa TikTok na, other shows ko sa GMA. So, pag nagkukwentuhan kami, buo. So, pag kunento ko sa kanila to, Rich, AC, ito yung mga gusto ko. Ito yung particular scene na gusto ko. So, dinidevelop nilang dalawa. So, madali sa for us para mabuo yung pelikula. Yung wireless ng microphone. Kasi hindi natin na-wish ng dapat mahaba yung order. Dapat na-wish natin yun. Medyo maliit na. Parang ako lang. So, ayun. So, sabi nga ni Direk, sobrang very collaborative kami with Direk Louie. So, kasi nga, hindi naman namin first time ako work sa Direk Louie. So, sinasabi niya na sa amin kung anong gusto niyang makita sa kwento. And we respect kung ano yung mga gusto ni Direk. At the same time, we also give suggestions. And si Direk naman, tinatanggap din naman niya yung suggestion niya. And as mentioned kanina, sobrang laking tulong na dinala kami ng production sa Taiwan. Na na-feel talaga namin yung lugar. Habang nagko-ocular kami, dinidescribe ni Direk kung ano yung mga gusto niyong mangyari. So, nai-imagine na namin. So, it became easier for us to write the story. And gusto ko lang din sagutin kanina yung about themes and conflicts. So, parang at the core of the story, more than just it being a love story, parang it talks about yung mga wishes natin, yung mga what we hold on to, and those that we are willing to let go, hoping na babalik sila. And then, there's also yung mga choices na haharapin natin, yung consequences of those choices, yung mga choices na paninindigan natin. So, yun yung mga conflict na haharapin ng mga characters sa Tsaka isa pa po sa mga pinaka-importante din pag-usap namin si Direk Louie is yung characters. Pag bumubuo po kami ng characters, madalas yan 2 pages. Yung mga pinakita po namin dito kanina, maising version na lang po yun, pero pag gumawa po kami, 2 pages po talaga yan. Mula po pagkabata ng character hanggang lumaki siya, backstory, kompleto po yun. Sinasabi po namin yung kay Direk. Tapos pipili na lang po kami ng mga kailangan na ipakita sa pelikula. Pero kami po, pag nagkukantuhan po kami ni Direk Louie, buong-buo po yung mga characters. So pag nagsulat po kami, naiintindihan po namin yung character, yung tono, at the same time nakatulong po na halimbawa si Kuya Jason, nakatrabaho na namin siya sa TikTok lang. Pag sinulat namin yung dialogues niya, alam namin yung tono, ito sasabihin ko ni Kuya, ito nakakatawa ko, ito, ganito lang yung ilagay natin na dialogue kasi paglalaruan niya to. Thank you din kay Lizelle kasi nung magkasama kami sa Taiwan, na alam niya na yung character niya, pero may sarili siyang input. Nagsasabi na, ate, pwede ba ganito, pwede ganyan? Ay, oo, sige, very collaborative siya. Ganun din kay Makoy, nung una namin siyang na-meet, sabi niya, babasahin ko yung character tapos kapag may comment sasabihin ko sa inyo. So, ayun po yung mas maganda na babalisan po sa kanila, may sarili din silang input at na madali po namin na ilalagay dun sa story and dun sa script. Thank you. Po, sana po, supportahan po natin lahat dahil napakaganda po ng pelikulang iniready namin para sa inyo. Maraming salamat po ulit to Sir Denny, to Direk Louie, to the rest of the cast for accepting this project. Excited po kami isabuhay nyo yung mga isinulat namin dati AC. Excited po kami sa magiging kalabasan ng pelikula and I hope yun din po yung maramdaman nyo once na panood na po natin ito. Thank you po. Share to the press people.
producer Dennis, Direct Louie. I look forward to working with all of you. And maraming salamat po kay Direk Louie. Tatlo po kasi yung pinagpilian niya na tatay. Christopher De Leon, Jobel Torre, tsaka yes, tatlo po talaga. Maraming salamat rin. At kay Kuya Daryl at kay Dennis, maraming po salamat sa pagkatiwala. At sana po supportan niyo po itong pelikula po namin. Napakaganda po ito. Magandang araw po at maraming salamat po. Siyempre, we wish all the best sa production na to. Kita-kita po tayo ulit. Yun po, syempre thank you po sa lahat ng press nandito and maraming salamat syempre kay Direk Louie, sa producer, kay Sir Dennis, to my GMA family, virtual, yun, and sana po magustuhan niyo po yung pelikula namin and supportahan po and spread the word. Yun po. Thank you po sa lahat ng mga press na pumunta to help us write about the film, ngayon, maraming salamat sa lahat ng kaibigan namin sa press na tumutulong sa pelikula. Please help us spread the word and wish us luck sa shoot namin 2 weeks from now. Thank you po. Ayan, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa ating mga friends sa press na nandito ngayon for making her time being here. And gusto ko lang din po i-take yung opportunity na to thank everyone po. Direk Louie, thank you so much. I'm so excited to work with you. Si Direk Louie, kasama ko po siya sa Tropang Pochi before. 9 years old pa lang ako noon. Baby niya na ako. And ito ulit yung project na magkaka-work kami ni Direk Louie and I'm very, very excited. Hindi na ako 9 years old, plus something years na. Ayan, I'm so excited po sa ating mga writers, mga ate, thank you so much. Sir Dennis, Sir Daryl, thank you so much sa aking napakasipag na handler, Kuya Alan, ayan, sa Sparkle, sa GMA. Maraming salamat po sa aking mga co-actors. I'm so excited to work with all of you. Ay, maraming salamat po. Please, pa-support po nitong film namin. Malapit na po ito. And, ayun, pag-pray niyo po kami sa pag-shoot namin sa Taiwan. And maraming salamat po sa inyo, syempre po sa oras na binigay niyo sa amin po. Alam po namin na isang film to na bilang lumabas lang, pero itong film na to ay personally, bawat sa isa sa amin, meron kang pinahugutan kami dito. Kaya ibibigay namin yung pinaka-best namin and para mapakita yung film na may bigyan kwento at may kabuluhan. And sana magkaroon ng impact din sa film industry sa Philippines. Sobrang kailangan ng tulong ng film industry sa Philippines. Kaya kami din as an artist, sa production, director, and writers, buong puso po namin ginagawa lahat ng proyekto po namin. Kaya maraming salamat po sa inyo sa tulong nyo. Alam po namin na malaking tulong po ang pagsusulat ninyong words ninyo para po sa amin. Yun, Direk, maraming salamat po. Hindi ko na-expect po talaga na makapag-work ako sa mga GMA artists. Excited ako talaga na para sila mag-work. And sa kasama po sa kapamilya na Sir Piolo, salamat po. Sa Jason, sobrang the best. Parang siya akin tatay. And then si Sir Richard po, nakapo po. And sa lahat po ng kasama po sa writers po, si Mama, kay Miss China po, Miss Taiwan, Sir Da, maraming salamat po sa producers. At kayo Mike, kasama ko po. And sa lahat po, kasama ko po sa industry. Dizel, good luck sa atin. Ikaw na bahala sa akin. Ayan, gusto ko na po salamat sa inyong lahat. Thank you so much po sa pagpunta at pagsama po sa amin. At sa mga writers po, Direk, thank you so much. Oh my goodness. Dream come true po to sa akin. At I promise you na gagawin ko po ang best ko and I also want to dedicate this movie sa mom po ni Direk. At sana po she's up there watching over us. At ayun po, sana po matulungan niyo po kami to spread the word about this film. At ipag-pray niyo rin po sana na maging okay at smooth po ang pag-taping po namin sa Taiwan. Thank you everyone! Maraming salamat po at wala po dito ngayong araw na si Cody para sila.
maraming salamat sa lahat na pumunta at sumuporta. At makakaasa po kayo na magkakaroon tayo ng sana naman makapulong